Samantala sa atin naman pong pagbabalik sa kasaysayan, ipagdiriwang po bukas ang Chinese New Year kung saan papasok po ang Year of the Wood Horse. Alamin po natin ang alamat ng selebrasyon na ito ng mga Chino mula po kay Xiao Chua sa Showtime. Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po, it's Showtime! Ngayong taon, ang bagong taon ng mga Chino na tinatawag ding festival o pista ng Tagsibol ay ipagdiriwang sa January 31. Nagpapalit-palit kasi ito dahil ang sinusundan na kalendaryo ng mga tradisyonal na Chino ay ang kalendaryo lunaryo. Kung tutusin, marami sa mga practice ng daigdig tuwing bagong taon ay nagmula sa practice ng mga Chino, lalo na ang mga pagpapaputok upang lumayas ang masamang mga espiritu. Tulad ng marami sa atin, nagsasalo-salo rin ang mga magkakapamilya sa ingay ng mga tambol at mga pompyang. Gayun din, nagpapatalbugan sa pagtatanghal ng lion dance at nagpaparada gamit ang kawayan na tila nagkakadang-kadang. Bakit ginagawa ito ng mga Chino? Ayon sa mga alamat, mayroon daw isang masamang espiritu na ang pangalan ay Nian na nagasik sa daigdig ng mahabang panahon ng kadiliman at kalamigan. Marami ang namatay kaya nagpasya mga Chino na palayasin na ng tuluyan si Nian. Kaya sa panahon ng pinakamadilimang buwan, nagsama-sama sila at pagdating ng hating gabi, nagsunog sila ng mga kawayan na malutong na pumutok. Ang liwanag at ingay na nilikha nito na sinabayan pa ng tugtog ng mga gong at tambol ang nagbunsod upang matakot at umalis si Nian. At doon nadama muli ng mga Chino ang init ng Tagsibol. Kaya sila ay nagdiwang, umayaw, nagkainan at binati ang isa't isa. Kuan yan, how, o mabutit na wala niyang Nian na yan. Ganun pa rin ang batian, ngunit ang Nian ngayon ay tumutukoy na sa taon. Kaya ang kahulugan na nito ngayon ay buti na lang at lumipas na ang taon na yon. Bumabati rin sila na Kong Hi Hat Chai o Kong Hi Sun Hi na ang ibig sabihin naman ay naway maging masagana ang iyong buhay. Binabati ng mga apo ang kanilang mga lolo at lola upang humingi ng aginaldo na nasa sobrang umpaw. Ang mga taon ng Chino ay ipinangalan sa 12 hayop na zodiac ng mga Chino na batay talaga sa Budismo. Ha? Paano nangyari? Ayon sa kwentong bayan, 12 hayop ang sumamba sa kapanganakan ni Siddhartha Gautama na naging si Buddha. Sa pagkakasunod-sunod din ng pagdating ng mga hayop, pinagsunod-sunod ang kanilang mga taon. Rat, ox, tiger, hare, dragon, serpent, horse, sheep, monkey, rooster, dog, at pig. Ang taong ito ay tinawag na Year of the Wooden Horse. Nga pala, alam niyo ba na ang katawagang China sa nasyong Chino ay katawagan mula sa labas? Nagmula ito sa Parsi o Iranian na Chini o sa Sanskrit na Sina. Hindi galing ito sa pangalan ng dinastiyang Qin na nagsimula noong 221 BC kasi lumitaw na ito sa mga kasulatang Hindu bago pa man ang dinastiya. Ang mismong salitang China ay unang ginamit ng Portuges na si Duarte Barbosa sa kanyang tala-arawan noong 1516. Ang tawag talaga ng mga Chino sa kanilang nasyon ay Chongguo o Middle Kingdom dahil sa panahon ng mga imperyo, tinuturing nila ang sarili na sentro ng daigdig. Well, mukhang nauulit ang kasaysayan. Mayroon ngang joke, God created the world. Everything else is made in China. Ako po si Xiao Chua, para sa telebisyon ng bayan. And that was Showtime.